Hello everyone! For today's video, ayan, finally, share ko na sa inyo ang recipe ng aking baked sushi. Ang una natin gagawin is yung rice mixture. So, sa rice mixture, kailangan lang natin ng rice wine vinegar, sesame oil, sugar, and syempre yung rice. So, ayan, start na tayo. Kailangan lang natin i-mix or i-dissolve yung sugar sa rice wine. If na-dissolve na ang sugar, i-mix na natin sa Japanese rice kasabay ng sesame oil. Tuin lang ng maigi para pantay yung lasa. Ayan. So, tapos na yung ating rice mixture. Next naman natin is yung toppings. Now, gawin naman natin yung crab toppings. Sa crab toppings, ang kailangan lang natin is cream cheese, syempre, crab stick. Etong crab stick na to is shinred ko lang and then kinut ko lang into small pieces. Sriracha, ebiko, masago, Japanese mayo, Japanese mayo and then ordinary na mayonnaise. Okay, kahit ano naman na brand is pwede nyo gamitin. Pero I suggest, syempre, dun kayo sa mas quality na ingredients para mas masarap yung kalalabasan ng baked sushi. So, una nating ilalagay is yung cream cheese. Kapag yung consistency ng cream cheese is yung para na siyang paste, ayan, hindi na siya, wala na siyang buo-buo, pwede na natin ngayon ilagay yung mayo. Ayan. Mayonnaise. And then, yung Japanese mayo. Sriracha. Tapos, imimix lang natin. Huwag titigil hanggat hindi siya na-mix ng maayos. Ayan. Pwede rin kayong gumamit ng wire whisk para mas mabilis siyang ma-mix. And kapag okay na yung mixture natin, pwede na natin ngayong ilagay yung crab and then yung egg. Kung titignan nyo parang, dahil sa sobrang dami niyang ingredients, parang ang hirap niyang gawin, pero sobrang napakadali lang niya. Ayan, mix lang natin ng maigi and then yung ebiko. Sama na natin yung ebiko. Ayan. Ako hinahalo ko na yung ebiko. Mas gusto ko kapag nakamix siya dito sa crab toppings mixture natin. Compared kung ilalagay lang dun sa ibabaw, mas gusto ko siyang nakamix. So, nasa sa inyo kung gusto nyo siyang i-spread lang sa ibabaw or pwede rin i-mix. Pero I suggest, ayan, sabi ko nga sa inyo, mas masarap siya kapag magkakahalo na siya dun sa mixture. So, okay, before tayo mag-assemble, syempre kailangan natin i-prepare muna yung mangoes natin. So, sa mangoes, ayan, ikakat lang natin siya, ito, yung pisngi, natanggalin natin yung pisngi dun sa buto. And then, ang trick dito is, para mahiwalay, ito, gagamit tayo ng baso, para mas mabilis nating mahiwalay yung balat. Hindi tayo mahirapan ayan. Tada! Tada! Ayan ha. Ganun lang kabilis magtanggal ng balat. O, diba? Ganun lang kabilis magtanggal ng balat. Next.
Okay, yung pangalawa. Gagamit tayo ng baso para sa pagtanggal ng balat. Yan. Ito lang yung trick para mas mabilis. Hindi na tayo mahirapan. Oh. Ayan. Okay. After natin ma-prepare, ayan, hihiwa-hiwain naman natin yung mangoes ng ano lang, thin slice lang. Tapos yung ipapatong natin. So, bali ang magiging ano natin is layer ng rice, mangoes, and then crab toppings. Pwede na tayong mag-assemble. Yung size ng pan na gamit ko is 10 by 10 inches square and nilagyan ko siya ng 3.5 cups ng Japanese rice. Pagkalagay ng Japanese rice, i-flat lang natin yung rice sa aluminum pan. After i-flat yung Japanese rice sa pan, lalagyan naman natin ng konting furikake para magkaroon siya ng flavor. Next step, lalagyan naman natin ng mangoes. Sa mga nag-iisip ng negosyo, eto perfectong negosyong to dahil napakabilis lang niyang gawin at ang price range nito, etong size na 10 by 10 square inch na pan is nag-range ng 500 to 600 pesos. O diba, kitang-kita ka talaga. Next step, ilagay naman natin yung crab toppings. And spread nyo lang siya hanggang sa malagyan lahat ng sides ng pan. Next, mag-sprinkle naman tayo ng onori. Next na ilalagay natin is ang furikake. Nakakapag-add to ng flavor sa ating baked sushi. After malagyan ng furikake, i-bake lang ng 10 minutes sa 350 Fahrenheit. After 10 minutes, ready na ang ating baked California sushi. So, pagtanggal natin sa oven, drizzle lang natin ng Japanese mayo. Ayan, para mas magandang tignan. Ayan. There you have it, baked California sushi. If you like this video, please comment, share, and subscribe. Thank you! Please comment kung anong recipe naman ang gusto nyong i-share ko. Yun lang! Bye!